mga kapatid ko. At ngayon po ay ang aking pong topic ngayong gabi is about, tanungin ko po kayo mga kapatid ko. Kasi sapagkat ang tema natin is, ano po yung tema natin po mga kapatid ko? Kung inyo pong alam, ha? Please open your mic kung sino pong nakakaalam. Yan. Paano maging masaya sa panahon ng pandemya? Ay, Yan. Yan po ba? yes po. Yan. Amen. Nakusahan po mga kapatid ko, ito yung naging daan. At minsan mga kapatid ko, ito yung nakakala ko maghanap o ng Bible kwento sa Biblia. But gumawa po ako ng sarili kong presentation using itong cellphone, mga kapatid ko. At mga kapatid ko, sa gabi pong ito, ay tatanungin ko po kayo, bakit tayo po ay nagsasaya sa panahon po bakit po tayo ay kailangang maging masaya sa panahon na tayo po ay nagdurusa, naghihirap, at sa panahon po ngayon, ay tayo po ay nakakaranas ng isang malawakang pandemya, ibig sabihin ay pandemic. At ito po yung tanong. At ito po kasi yung aking title is about, it is okay or not to be okay. And Jesus said, mga kapatid ko, I will bind you to me forever. Mga kapatid ko. At ito po mga kapatid ko, sa gabi pong ito, ay mayroon pong sinasabi po dito sa quotes, mga kapatid ko, na kung saan, ito po yung Tagalog ha, ito po ang sabi dito ay, darating talaga yung mga bagay na mga manghihina ka, masasaktan ka, mapapagod ka, mawawalan ka ng gana. At lahat ng mga bagay na ito ay natural lang na ating pong nararanasan. But ngayon po mga kapatid ko, ay bakit ito yung title natin? It is okay or not to be okay. And Jesus said, I will bind you to me forever. Lalo na sa midst of storm na ating pong nararanasan sa panahon ito on our pandemic time. Bago po yan ay atin po kayong inaniyaan para po sa ating pong panalangin. Tayo po yung manalangin. Let's pray. O great Heavenly Father, in this wonderful time that you've given to us, Lord, for this day, Lord, na ini-invite namin, Panginoon, ang inyong pong Holy Spirit for show that guide us and telling us what's the truth. And Lord, for this time, Lord, your guidance, especially for all respondents, and also me, Lord, that guide me to speak your message and to preach. And so on, Lord, that you are reflects me by using your word for this night. And lahat ng ito, Panginoon, ay ano pong dinadalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Yan po. Ngayon po, mga kapatid ko, it is okay or not to be okay? Yan. Ito po yung tanong sa atin. At minsan, ay bakit nga ba kailangan nating magsaya sa mga suliranin o sa panahon ng pandemya ito, bakit kailangan nating magsaya? Bakit kailangan nating maging matibay? Bakit kailangan nating maging malakas sa panahon na ngayon na kung saan ay marami talaga manghihina, lalo na sa pag-aaral? At sa tingin ko po, halos ko na nakikinig po sa atin ngayon, mga kapatid ko, ay nag-aaral. At kung saan po mga kapatid ko, ay mararanasan mo yung mga bagay na hindi mo maranasan dahil sa panahon ngayon, patawag dito mga kapatid ko, na dapat yung sa panahon ngayon, mga nagsasabi nyo, sana nag-face to face na lang. Kung sa trabaho naman, sa mga nagtatrabaho ngayon, o yung mga naghahanap buhay, sana wala ng pandemic para makalabas naman ako, para makapaghanap buhay ako, para matulungan ko naman yung pamilya ko. Yan yung mga tanong ng hihilan at gustong lumabas. At ito yung mga panukala ng ating pong Panginoon. Ano ba yung sinasabi sa verse John 4? Ano ba yung sinasabi po sa John 4 verse
John 14 verse 1 to 3. Yan. Ito yung sinasabi ko mga kapatid ko. Sa John 14, ano po yung sinasabi mga kapatid ko? At ito po yung sinasabi ko mga kapatid ko. Ito yung sinasabi ng ating pong Panginoon. Sabi po dito ay ganito. Sabi dito, is ito ay tungkol sa mga taong disipulo. O Thank you tayo po, naman, Miss Emily. as a Christian, and also, we expected na tayong lahat ay tinatanggap natin na si Christ ay ating leader. Bakit? Kasi tayo ay na-recognize as a disciple people, o disciple person. Kasi tayo ay tinawag para saan? Sa paglilingkod. At tayo po iniligtas ng Panginoon para saan? Sa paglilingkod. At ito yung sinabi ng Panginoon sa kanyang mga disipulo at lalo na sa atin sa panahon ito. Sabi dito sa John 14, verse 1 to 3. At sabi dito, don't let your hearts be troubled. You believe in God. Believe also in me. My Father's house has many rooms. Or sa mga bagat, so sa ibang salin, many mansions. Oh? And if that were not so, would I have told you that I'm going there to prepare a place for you. And the last verse, the 3:1 is, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you all saw maybe where I am. Diba? Napakaganda na sinasabi ng Panginoon. Ito yung isang dahilan bakit ang mga disipulo, kahit sila yung makaranas ng mga paghihirap, suffering man, ay natutunan nilang tumawa. Natutunan nilang palakas ng kanilang mga sarili. At tinanggal nila yung restlessness. Anong ibig sabihin ng restlessness? Yung pangangamba, yung mga bagay na, yung mga burdens na kanilang mga nararanasan. Bakit sila nagsasaya? Kasi merong pangako yung Panginoon. At ito yung mga bagay na bakit si Christ ay babalik sa atin para i-comfort tayo. At maraming mga tao ngayon ang naggumagawa nito. At ito, mga kapatid ko, sapagkat ang tanong na sa atin, why one can rejoice in suffering? At ang ating pong passage, o Bible passage po, para ngayon sa gabing pong ito, is about the scripture, the whole scripture na ating pong babasahin is 1 Peter 4 verse 12 to 9. Ito yung mga bagay na ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito. Aba ng intro ko, no? Mga kapatid ko, sana hindi kayo mainip. Yan. Natunsaan po mga kapatid ko, sa gabi pong ito, ay ating pong ihimay-himayin yung 1 Peter 4 verse 12 to 19. At na kung saan mga kapatid ko, sabi dito, it might seem strange to you that the 1 Peter is one of my, na kung saan, ito yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid ko, na ito yung nababasa ko, na kung saan, ito yung 1 Peter pong ito, ay ito yung isa sa mga paborito pong biblical books. Lalo na nung ako po ay nag-take ng kurso ng pag-ministerial. At ngayon po mga kapatid ko, nakaranas po ako ng mga bagay na mga suffering, at natutunan ko pa rin maging masaya. At itong 1 Peter pong ito, na 1 Peter 4, verse 12 to 19, ito yung nagbigay daan sa akin kung bakit ako nakakaranas ng mga suffering at bakit ko kailangan magsaya sa panahon pong ito at sa panahon po ng pandemya ito. At ito nga po mga kapatid ko, ito po yung ating pong mga puntos na ating pong dapat ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito. Unang puntos mga kapatid ko is not a surprise but a plan. Ang pangalawa, evidence of union with Christ. And ito po ay anim. Mga kapatid ko, anim po ito. Pangatlo, a means to attaining greater joy in glory. Yan. And the fourth one is the spirit of glory in God resting on you. And the fifth is glorifying God
basically, mga kapatid ko, is God's faithfulness to care for your soul. Yan. Tapos po mga kapatid ko, ito po yung mga bagay na atin pong hihimayin sa gabi pong ito. At anong oras yung gustong tatapusin po ito? Pwede po ako mag-request sa inyo, tatapusin ko po ito mga 8:20. Pwede po ba mga kapatid ko? Sige po. Sure. Yan, mga kapatid ko. Tayo po, ha? Yan. Tapos po mga kapatid ko, sa panahon ngayon, bago ko po siya iisa-isahin, ay sa panahon po ngayon mga kapatid ko, marami sa mga Kristiyano ngayon ang naguguluhan sa kanilang mga pinakapitang pananampalataya. At bilang Adventista, marami po akong nakikita sa panahon pong ito na hindi po ako yung yung parang extreme, lalo na sa faith. Mga kapatid ko, na kung saan sa panahon ngayon, maraming mga Kristiyano, maraming Seventh-day Adventist, mga kapatid ko, na hindi nila alam kung yung parang yung dumadating yung restlessness, yung pangangamba nila na kumusta kayong pananampalataya ko? At minsan, yung spiritualidad sa kalagayan ay doon pa sila nagkakaroon ng tinatawag na great controversy. Nakusa po mga kapatid ko na sa panahon pong ito ay kailangan natin makipaglaban. Ano yung dapat natin paglabanan? Ano ba yung dapat natin ipaglaban? Oh? As a Christian also, na tayong lahat ay mga Seventh-day Adventist. Ano yung dapat natin paglabanan? At ito ba ay dapat natin paglabanan yung pandemic, kung paano natin malulukusan? No. Dapat natin paglabanan yung espiritu na ibinigay sa atin ni Christ kung paano tayo lumakad sa Kanya at maging masaya sa panahon pong ito. At nakusa po, and it's vitally important that we remain strong and dependent with God, mga kapatid ko. And suffering were not meant to take us out. They were meant to be drawn us near to God. He uses these things like suffering, loss, or pain to shape us and mold us into the image of Christ Himself. Oh? Nakita niyo mga kapatid, ito pong ating pong pag-aaralan ay mga base katulad ng nangyari kay Christ sa panahon niya. Kung saan po ay nakaranas siya ng mga paghihirap, burdens, pinasan niya yung kasalanan natin. Pinasan niya yung kanyang cross, naglakad, pumunta sa Kalbaryo. Ano nga rin? Pinako, inalipos pa ng iilan na kanyang mga alagad mismo, mga kapatid ko. At minsan, sa panahon natin ngayon, ito yung mga bagay na nagiging gawain natin. Bakit? Kasi tanda natin, we cannot solve the problem for this world as we cannot do something about it. Ang kailangan natin gawin, to call on Jesus Christ. At the first points, mga kapatid ko, pag tayo po'y nakakaranas ng relationship, ng suffering, ito pong suffering po ito is not a surprise, but it is a plan. Bakit po sinabi? Sabi po dito sa 1 Peter 4 verse 12, sabi dito, Beloved, do not be surprised at the very ordeal among you, which comes upon you for your testing, as though some strange thing were happening to you. Kung saan po pala, kaya po pala tayo nakakaranas ng suffering, hindi ito sorpresa sa atin ng Panginoon, kundi ito yung plano. Mga kapatid ko. Kung saan, keep on rejoicing because the suffering is not a surprise, but a plan. Kung saan po mga kapatid ko, sa panahon ng Jesus Christ, ito yung naging dahilan kung bakit si Christ. Ang tandaan nyo, si Christ ng panahon niya, kung ating pumabasa yung 4 Gospels, ito po ay, meron pong subject po ito si Brother Romar, nandito ngayon si Brother Romar. Ito yung makapag-aralan niya sa second sem, yung Bibliology and Gospel. Na kung saan po mga kapatid ko, mababasa niyo dito yung patulad kung paano si Christ nag-suffer. Na kung saan po nagtanong po si Jesus Christ sa kanyang ama. Sabi niya, Ama, bakit ko pa kailangan maranasan ito?
Oh, minsan ito yung nagtatanong sa atin bilang isang Kristiyano at nagtatanong sa Panginoon, bakit natin kailangan maranasan ito? Ito ba yung surpresa lang sa ating Panginoon? Kung sa atin bilang isang Kristiyano, ito yung nagiging tanong natin. Ito ba yung pagsubok mo lamang sa ating Panginoon para isurpresa mo kami? O baka ito ay sabi rin ito ay plano mo sa amin para maging matatag kami. Maging matatag kami at magsaya sapagkat ito yung plano mo na kung saan lahat ng suffering na ibinibigay mo sa amin ay makakaya namin sapagkat kailangan namin lumapit sa iyo. Keep relying on Jesus Christ. Kasi ito yung process kung paano tayo mag-stand firm in His faith and also keeping His faith, mga kapatid ko, ay tayo po ay hindi masusurprise sa mga panahon po ito. Kundi mag-i-enjoy tayo sa mga suffering na ating mararanasan because ito yung plano ng Panginoon sa atin. It is not strange. It is not absurd. It is not meaningless. It is purposeful. It is for your testing. Mga kapatid ko, ito yung mga bagay, hindi ito bago, hindi ito yung nakasanayan mo, hindi ito makahulugan. No? Ito ay, hindi ito yung walang, ibig sabihin, hindi ito yung tirang bahala lang. O ibig sabihin, hindi ito yung mga bagay na, sige lang, okay na ako dyan. Ganun, hindi yan. Ito ay merong purpose. Bakit tayo nakakapag-suffer ng mga bagay pong ito, lalo sa time ng pandemic pong ito? Ito po, mga kapatid ko, itong pandemic pong ito is not a surprise. It also a plan. For what? Para maging matibay tayo na lumapit sa Panginoon at magsaya dahil iniisip ng Panginoon sa langit ngayon, sa mga langit ngayon, na may inahanda siyang mga mansyon para po sa atin. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na mag-suffer ka muna bago mo makuha yung mga bagay na gusto mo makuha. And Jesus Christ always, His promises never forget, mga kapatid ko. At sabi nga po dito sa verse 19, sabi sa verse 19, let those also suffer according to the will of God, entrust their soul to a faithful Creator. Yan. Kung saan ito, mga kapatid ko, this is true even when Satan may be that immediately cause. And God is sovereign us over all things, including our suffering and also including Satan. Bakit, mga kapatid ko? Ito yung mga bagay na kung saan ay maging masaya tayo kasi pag malungkot tayo, doon papasok si Satanas. Bakit doon siya papasok? Sapagkat ang Panginoon ay kanya pong pangangalaga ang buong lahat ng mga bagay. Kasama ang mga pagsubok and especially ang kaaway na si Satanas. Yan. Kung hindi ka magsaya, mga kapatid ko, kung iisip po yung pandemic po ito ay sorpresa lang o hindi ito plano, ay matakot po tayo, mga kapatid ko. Kundi, mga kapatid ko, kasi dito papasok si Satanas. Yung magkakaroon tayo ng alas-gas-gas. Makaranas tayo ng mga bagay na pwede natin ika-down o ikabagsak o ikalulupay pa ng ating mga sarili. O yung pagsalitang nagugulo ni Hanan. Yan, nasabi ko na rin dito. Kasi ilang beses ko na sabihin yung nagugulo ni Hanan na puutan ako dyan mga kapatid ko. Na kung saan pag ikaw nagugulo ni Hanan o ikaw ay restlessness na babalisa o ikaw ay walang kapaguran sa paggawa ng mga bagay, mga kapatid ko, doon ka titirahin sa Satanas. And what is the purpose, mga kapatid ko? It's not a surprise, but a plan. The second point, mga kapatid ko, ay bago pa ako magpasok sa second point, mga kapatid ko. At sabi nga dito, sa verse 17, sa verse 17 ng 1 Peter 4, mga kapatid ko, verse 17, ang sabi dito, for it is time for judgment to begin with the household of God, and if it begins with us first, and what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? And the point is, mga kapatid ko, is the God judgment is moving through the earth, and the church doesn't escape. And when the fire of judgment burns on the church, it is a testing, providing purifying fire.
when it burns the wound, it will be awakened. And destroys. And verse 18, it, and if it is with it, and it is with difficulty that righteous is saved, what will become the godless man and the sinner? And believers pass through the testing fire of God's judgment, not because of hate us, but because he loves us and wills our purity. And God hates you so much and loves his children so much that he will spare us no pain to rid us or to rid us of what he hates. Mga kapatid ko, ito yung mga rason sa panahon po ngayon na one in that suffering is not surprising, it is also a plan. It is a testing, it proves na tayo ay maging malakas sa ating pong pananampalataya, na magiging isang matibay po tayo at nagpapalakas sa ating pong pananampalataya. At ito po ay tinatawag sa ating mga kapatid ko. It also consume as a performance faith. Yan. So mga kapatid ko, ito yung mga bagay na dapat po nating malaman. Lalo na dapat tayong maging masaya sa suffering na ating pong mararanasan. The second point, mga kapatid ko, sabi dito, is evidence of union with Christ. Wow! Ito yung sa mga sulat, mga kapatid ko, lalo na ano sinabi ng Apostol Pablo, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Wow! Mga kapatid ko, kaya mas lalo dapat tayong maging masaya, lalo na sa ating pong mga pagsubok natin kinakarap. Because keep on rejoicing because your suffering as a Christian is an evidence of what? Of your union with Christ, mga kapatid ko. Ano po yun? Ang suffering bilang na ating naranasan bilang isang Kristiyano ay ito isang nagpapatunay na tayo po'y kaisa kay Kristo, mga kapatid ko. And verse 13, it says, but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing. In other words, your suffering are not only your own. Kung saan po mga kapatid ko, ang suffering ay hindi binigay para sa iyo. Also, we are also Christ. Na kung saan po mga kapatid, yung ating mga nararanasan mga suffering, mga kapatid ko, pag tayo po'y naniniwala, no, bilang isang Kristiyano at nakakaranas ng suffering, tayo po ay ebidensya na tayo isa ni Christ. At also, mga kapatid ko, in other words, pag tayo po'y nakakaranas ng suffering, mga pagsubok, mga kapatid ko, kung tayo po'y naniniwala na si Christ ang ating personal Savior, mga kapatid ko, hindi tayo yung magdadala ng mga pagsubok mo ito. Sino? Jesus Christ. And this is cause for rejoicing because it means you are united with Christ, mga kapatid. And also, mga kapatid ko, if you united to Christ, or sa ating pong 28 fundamental beliefs, ay kasama yung unity in the body of Christ. Kung tayo po isa, lalo na sa sinasabing katawan ni Christ, mga kapatid ko, suffering is almost done. No? The victory is shall we receive, mga kapatid ko. At kailangan nating magpuri. Magbigay kalwalatian sa wala. Magsaya sa mga panahon ko. At sabi nga dito, suffering is not outside the will of God. It also in a God's will. Mga kapatid ko, mga kapatid ko, ito yung sinasabi sa atin mga kapatid ng ating pong Panginoon na as a Christian, tayo po'y kaisa ni Christ, mga kapatid ko. At, tandaan nyo, mga kapatid ko, kung tayo po'y patuloy na nagsasaya sa panahon po ito, sa pandemya po ito, mga kapatid ko, tayo po ay kasama sa katawan ng Panginoon. At tayo po'y magse-celebrate kasama ng Panginoon at magiging isang kasayaan ang kanyang pong pagkamatay doon sa krus ng Kalbaryo upang buhatin ang ating mga kasalanan at yun yung mag-glorify para sa Kanya. At sa pagiging isa nating Kristiyano, we need to suffer what Jesus did on this way. On the three points. Tatlong puntos na po tayo, mga kapatid ko. May tatlong na lang tayong natitira. At ating pong tatapusin ito, mga kapatid ko. Sa 3 points natin,
a means to attaining into joy, glory. Yan. Na kung saan po mga kapatid ko, bakit ang suffering pala mga kapatid ko ay nangangahulugan na kailangan natin mag-attain. Ano bang ibig sabihin ng mag-attain? Yung tumanggap ng alin? Ng mas matinding kasayahan sa kanyang kalwalatian. Wow. Bakit kaya? Sa panahon natin ngayon, pag makaranas tayo ng hirap, ay sabi natin, kung walang kwenta yung Panginoon yan. Dapat kung may kwenta yung Panginoon yan, sana tinutulungan ako ngayon sa pandemic na ito. Namatay ang ating magulang, namatay ang ating mga kapatid. Mga kapatid ko, kung nalalaman niyo yung kwento ni Job, kung malalaman natin yung kwento ni Job, mga kapatid ko, doon naranasan ni Job, mamatay ang kanyang pamilya. And also, mga kapatid ko, kahit namatay, nangalan siya ng kayamanan, nagkaroon siya ng mga tawag dito, keto, sa puyo, hanggang sa karapakan ng kanyang kahit naglalakayaan, sobrang sakit. At yung uod, mga kapatid ko, na lumabas sa kanyang katawan, ay binalik niya pa sa kanyang katawan. At doon pa siya sumaya at natuwa. Na kung saan, mga kapatid ko, doon mo na na-express yung tunay na kasayahan nung nakaranas siya ng mga paghihilang. At tayo, mga kapatid ko, ang pagsak lang tayo sa examination natin, lalo na sa mga estudyante ngayon dito sa atin po ngayon, ay ang bagsak lang ang sama na ng tingin, kahit pa sa teacher, mga kapatid ko. Ay ako, inaamin ko mga kapatid ko, ako talaga ay naranas ko to, mga kapatid ko, na nung normalan nyo natawanan ako kasi talaga naranas ko to, na kung saan ay nakatanggap ako ng tawag dito, nag-aral ako ng mabuti. Pero yung pala, natanggap ko ay C+, sabi ng mga klase ko ay dapat i-retake ko na ito Pero hindi ko, talagang natawa lang ako dahil bakit gano'n? Bakit di pa yung right time ng ating mong Panginoon? At dapat pala tayong magpuri sa Panginoon, lalo na sa kanyang kalwalatian. And keep on rejoicing because this joy, Amen. strengthen your assurance that when Christ comes in glory, you will rejoice forever with Him. Yan. Napakaganda na. At sabi nga ulit mga kapatid ko, sa verse 13, as you share the suffering of Christ, keep on rejoicing, so that also the revelation of His glory, you may rejoice with exultation. And ito nga po mga kapatid ko, kung paano po magsasaya sa panahon po ito, so that you may rejoice then, and I joy now through the suffering, is the means of attaining and joy, then also 1,000-fold in glory will be received, mga kapatid ko. At mga kapatid ko, ang sabi nga po dito mga kapatid ko sa 1 Peter 1 verse 11, sabi dito, ay the Spirit predicted the suffering of Christ and also the glory to follow. And ito po, itong verse po ito ay atin din pong makikita. At ito po yung kanyang karakter sa 1 Peter 5 verse 1. Ang sabi dito, sabi ni Pablo, if we suffer with Him, will be glorified with God. And first suffering, and then the glory. And that for Jesus, and for those are united to Him. Yan. Kung sa po, pag tayo po pala yung nakakaranas ng mga pagsubok, mga kapatid ko, kasama niya, ay tayo pala ay makakasama sa kanyang alwalatian. Ibig sabihin dito yung kanyang kagalakan, lalo ng kasayahan na inaasahan natin in the second coming of Jesus Christ. And also, tayo magbabakasyon doon sa langit na bayan ng 1,000 years. At it will become inverted at life, and the pain it gives us, we are not preparing to rejoice at the revelation of Christ's glory. It also keep on rejoicing now in suffering in order on what? That you might rejoice with exultation at the revelation of His glory. And the fourth point, mga kapatid ko, is the Spirit of glory and also God resting on you. Ay, ito po mga kapatid ko, kaya ko po inilagay ito, ang purpose po ito, ay kasi ito yung ating pong lesson. Mga kapatid ko,
na kung saan po mga kapatid ko, ay ano po tayo, sa cause of rest. No? Tapos na po tayo sa mga nasa cause of rest na po tayo. Na binibigay sa atin ngayon na yung spirit, the spirit of glory, yung spirito ng pangwalatian at ang spirito ni Christ, ng Diyos Ama, ay nagre-rest para po sa atin. Kaya nga po mga kapatid ko, kung tayo ay nakakaranas ng mga bagay po ito, inuulit ko, pag tayo ay nakakaranas ng mga bagay ito, kailangan mo tayo na. Ibigay mo sa Panginoon ang mga bagay po ito. Kung makaranas po tayo ng mga ganitong paghihirap, pag kailangan natin ng pahinga, kasi normal lang na tayo po magpahinga. Kasi pag tayo po pinipilit natin yung sarili po natin sa mga bagay na ibibigay ng pagkapagod sa atin, na pagkarente sa atin, baka masisipa natin ang Panginoon. Kaya po, ini-encourage ko po kayo mga kapatid ko sa gabi po ito. Ngayon, kailangan natin ibigay ang ating sarili sa Panginoon at kailangan din natin magpahinga. Ang suffer po yan, yung suffering, tawanan na lang natin yan sapagkat ang Panginoon ay kasama natin. And all the victories, Jesus, and also the respondent and the participants for this meeting mga kapatid ko, ay lahat tayo ay kasama ng Panginoon na nakikipaglaban at mananalo tayo mga kapatid ko. Kaya po mga kapatid ko, sabi nga sa verse 14, if you revive for the name of Christ, you are blessed. Because the glory of the Spirit of glory and of God rests upon you. Kaya nga po mga kapatid ko, na ito talaga yung mga bagay na makakaranas talaga tayo. Pero kailangan natin maging masaya. At walang kuryente. Brownout dito sa Mindoro. Ay, wala. Kaya pala nawala. Brownout siguro si Brother Kim. Sayang, tapos na. Baka bumalik naman. Antayin naman. Hintayin natin. Mukhang di babalik yung ano. Naka-out ka na din? Ha? Anong pa-out mo? Yan, ikaw ko na lang dito. Ano? I am decided to follow you. Nakat na. So, end na po natin yung live. Nag brownout po sa Mindoro kung saan nandun sila Brother Kim. Namindoro ka na. People din siguro. Ayan, so mukhang antayin natin. Mga 8:15 pa naman na. Mukhang matagal. Siguro. Antayin pa po ba natin? Pwede na po siguro ngayon kasi wala talagang power dito sa San Jose. Sige po, i-endal na po natin. Sige po. Pwede siguro tayo mag-reflection habang nantayin natin ang ating speaker. Sige, pwede po.
Umpisahan niyo na, Brother Vin. Reflection. Facilitate mo. Ayan, dun sa topic ni Brother Kim, sinasabi doon na wait lang. Ayan, sinasabi doon sa, base doon sa na, ano niya, takeaway ko, okay na maging masaya, lalo na ngayong pandemic. Ang ganda nung message niya eh. Actually, dun sa 1 Peter 4 verse, First Peter, pinakita doon na huwag tayong matakot. I-expect natin na meron talagang mga pagsubok. At yung mga pagsubok na yun, ang Panginoon ang kasama natin. Basahin ko yung sabi ni Brother Kim na verse. Yung sa 1 Peter chapter 4, ang ganda kasi nito eh. Ito yung magiging paalala sa atin, sa bawat isa sa atin, lalo na tayo kung pinanghihinaan tayo ng loob sa panahon ng pandemya, ay ito yung magiging kalakasan natin na gaya nga nung nabanggit niya na meron tayong kailangan tayong maging masaya ngayong pandemya. Wait lang, basahin ko lang ha. 366. Yan. So, basahin ko. Ang ganda nitong message. Sabi dito, sa 1 Peter 4, verse 12, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo na dumating sa inyo upang kayo'y subukin na waring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Dito, pinapaalala sa atin na expected na natin na lahat tayo bilang mga tao makakaranas tayo ng mga pagsubok. At dapat talaga hindi tayo nagtataka kung dumating man itong subukin tayo ng mga bagay na nararanasan natin ngayon, ay meron kasiguraduhan na meron tayong kasama at hindi tayo nag-iisa. At ito yung ating Panginoon na lagi natin siyang karamay. Sabi din sa verse 13, ang Panginoon ang ating karamay sa lahat ng hirap. At dapat mag-alak tayo kasi, sabi nga dun sa sinabi ni Brother Kim, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kung siguro, ang ilan sa atin ay natatakot mamatay, ngunit isang paalala to na kahit mamatay tayo ngayon o bukas o sa susunod pa, ay huwag tayong matakot bagkus patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Ayan, sino po ang may key takeaway? Susunod. Sige, sa akin short lang. Napakaganda yung messages ni Brother Kim na kung saan ay dapat lagi tayong kumakabit sa ating Panginoon. Sabi nga sa isang sa mga sinasabi ng bawat tao ay lahat ng mga pagsubok na dumating sa atin, huwag nating masyadong seryosohin o kaya masyadong nating iisipin. Kasi nga sa dulo niyan, nandiyan yung success, yung tagumpay yung mangyayari sa bawat problema natin ay na dumating sa atin, meron yung solusyon na dumarating at yung feeling natin nun is magiging successful tayo kasama natin ang ating Panginoon. Sabi nga dito sa sa Psalms 46 verse 1 and 2, God is our refuge and strength and very present help in trouble. Therefore, we will not fear. So sabi nga niya kanina, huwag tayong matakot kasi nga ang ating Panginoon ay laging nandyan, tutulong at gagabay sa atin, hindi tayo pababayaan. Sige po, pwede po kayo mag-open mic sa mga gusto mong salita, sa mga nasa mga bisita po natin. Sister Cloud, baka meron kang additional? Po.
Ayun, siguro kasi maganda po talaga yung mensahe ni Brother Kim. Para po talaga siya sa atin. Kasi isa din po ako sa mga, ano ba yun? Basta, ang ano ko lang doon, dapat talaga magtiwala lang tayo sa ating Panginoon kasi kung magpapadala po tayo doon sa mga pagsubok natin sa buhay, tayo rin po yung talo. Tayo rin po yung parang tayo po talaga yung talo doon kasi kasi 'di ba si yung si Satanas po kasi ay kumbaga kung siya ay gumagawa ng paraan para tayo guluhin, parang dapat kung may tumalatay sa Panginoon, hindi niya tayo kayang buwagin or kung matatag po yung pananampalataya sa Panginoon, hindi po tayo kayang ni Satan. Hindi kaya man. Amen. Yung churchmate mo lang dito si Rebecca. Parang ramdam ko kasi may reflection siya Bes, baka may gusto kang i-share. Sige po, Sister Rebecca. Ayun nga, yung maibabahagi lang namin ay yung una-una, maganda yung mensahe na ibinigay sa atin ni Kim sa gabing ito. At talagang pumupuri tayo sa Panginoon. So, ayun nga, sa panahon na nakakaranas tayo ng kahirapan at malungkutan dahil sa araw ng pandemic na to, ay na-overcome pa rin natin yung mga pagsubok na nararanasan natin dahil sa Panginoon. Dahil patuloy na dyan lang ang Panginoon para sa atin. Ayun lang po. Yes. Amen. Nandito rin, si Syra, yung kapatid ko, tsaka si Romar. Parang gusto rin po nila mag-share. Syra? Ako yung cellphone ko. Ako naman po, na maganda na talaga yung mensahe ni Kim. At syempre, yung unang napakinggan ko kay Kim ay yung mga nangyayari sa atin ngayon. Minsan, yung mga tao kasi, tinitingnan to as negative. Yung pandemic, sabi nga ni Kim kanina, tingnan natin yung mga nangyayari na mukhang negatibo, pero positibo naman talaga. Ano po yung ibig kong sabihin? Ibig ko pong sabihin, kahit na napakahirap yung naging bunga ng pandemic, nararanasan natin dahil sa pandemic, tingnan natin na positibo to. Kung bakit? Kasi pag wala pong pandemic, hindi po magkakaroon ng banding yung bawat family, di ba? Halos karamihan ng mga tao ngayon ay busy sa kanya-kanyang buhay. And dahil sa pandemic, nagkaroon po tayo ng banding. At yung relationship natin, mas napalapit sa pamilya, sa kaibigan. Although, mahirap na makipag face-to-face ngayon, pero ang kagandahan po doon, yung pandemic nito, naging inspirasyon siya para tayong lahat ay maging matibay pa yung relasyon sa bawat isa, lalong higit sa ating Panginoon kasi nagkaroon tayo ng marami pang oras para ubusin iyon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, andyan na si Brother Kim. Yes. Ayan, ibigay na natin uli sa kanya yung yung... Pasensya na po mga kapatid, ay brown out talaga dito. Tingnan mo, dark. Dark is dark. Yan po. Magpapatuloy pa po ako? Sino pa ang gusto taas ang kamay ang gusto pa magpatuloy po ako? Tuloy. Sige po, kami niyo po. Okay po. Sige. Amen. Ngayon po mga Antay ka ba? kapatid, kasi dark is dark po ngayon. Magko-close po ako muna ng aking camera kasi talagang gabi na po talaga dito. Dito rin. Yan. Tayo po'y magpapatuloy. Oy, nagkailaw na. Ay, salamat. Praise God. Thank you for praying. Hindi po ako muna. Magre-reprocess lang po ako ng aking Wait
lang po ha. Mag-repassage lang po ako ng... Wait lang po. Ayun, habang nag-aasikaso po si Brother Kim, parang si Brother Masangkay parang gusto niya din mag-share ng bahagya. Nandito sila? Patay tayo. Kita po Masangkay nandito siya eh. Sige po. Sir, Share din po ako ng konting insight. sige po. Amen. Amen. Wala po nga eh. So, napakaganda po yung verse na ibinigay sa atin sa verse 12 ng 1 Peter chapter 4. Alam niyo po in times of this crisis na dumarating, crisis o ano man yan, ay sometimes nagre-respond tayo with a question, why? Why do these things happen? At sa kabila ng katanungang yun, sinusundan pa natin ang isa pang tanong, in times of this, where is God? Yun yung the greatest question kapag sumasalpok na yung pangyayari, yung mga struggles, crisis, o ano man yan sa buhay natin. Yun yung siguro matinding tanong natin na pinupukol natin sa ating Panginoon. But this question of suffering is also very real to us. Kasi nga, we are living in a whole world, we are subject sa mga bagay na deceitful at mga subject na mga plan ni Satanas. At this verse nagre-remind sa atin na kung mangyari man ang mga bagay na ito, huwag tayo mawala ng pag-asa. Looking down, makikita natin yung earth with complete turmoil. But looking, we see yung mga promises ng ating Panginoon. At kung titingin tayo sa taas ay mayroong pag-asa. So the Bible tells us na mga hope na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Marami pa po akong isasabi pero ibibigyan natin ng panahon kay Brother Kim. Amen. Wait lang po ha. Hintay po kayo. Ayan, hindi pa pala okay meron pa kasi ako nakitang taga Mindoro din, pero hindi ko pa po siya nakikita sa personal. Si John Alfie Mendoza, parang may gusto rin daw siyang i-share. Sige, sir. Sige po. Nasabi na po nila lahat eh. Pero, magbigay lang ako ng konting ano. Kasi, naging dahilan na rin siguro yung pandemic para sabi ni Sarah kanina. Nakaisip kasi ako ng tanong kanina na how about kapag nawala yung pandemic? Sabi niya kasi dahil sa pandemic nagkaroon daw ng sama-sama sa tahanan, worship sa tahanan. Sabi ko, how about pag nawala yung pandemic, babalik po ulit sa kabisihan yung mga tao? Siguro para sa akin, sagutin ko na rin yung aking naisip. Siguro itong pandemic na ito ay isang way din lang natin para yun nga, mas mapaigting nga yung relasyon natin. Relasyon ninyo sa inyong tahanan, lalagyan sa ating Panginoon. Tapos yung lahat ng relasyon nyo kayo magkasintahan, mapatibay din. Ano po. Kaya maganda rin yung talatang ginamit ni Brother Kim kasi nagbibigay talaga yun ng inspirasyon at saka encouragement sa atin bilang mga especially tayo mga Seventh-day Adventist. Ano po. Kaya ayun, ibigay ko na kay Brother Kim kasi andyan na siya. Yan, thank you so much po para po sa ating inyo pong mga insight at tayo po yung magpapatuloy po doon. At sigurado matatapos po tayo, malapit po tayo matapos. Tayo po ay nasa 4 points na mga kapatid ko. At doon nga po tayo sa binigay ng Panginoon na kung tayo po ay na kay Christ, tayo po tayo makaranas ng mga suffering o yung tayo po kasi ay tinawag ng Panginoon para maging masaya sa lahat ng mga bagay na ating pong nararanasan. And especially po, ay
sa lesson nga po natin ay ating patuloy na nire-repaso yung ating pong lesson is about God's rest and also the example of rest on us. No? At yun po mga kapatid ko, ay pinapakita talaga na if you will find out when you need it, the Spirit will reveal enough of glory and enough to God to satisfy our soul and carrying what? Yung ating pong ginagalawa, mga kapatid. Seek to be holy. Seek to seek to bring truth and seek to be seek to bear witness and do not turn aside from risk. Ibig sabihin, pag nandun po tayo sa pagsubok ng ito, huwag kang mag-stay doon. Magbigay ka pa ng isang mga bagay na kung saan, kasi sa panahon mo yan, ay pag makaranas ka ng pagsubok, doon ka na lang sa pagsubok na yan. Hindi mo na sinusunod kung ano yung panutasan, no? Yung panutasan ng pagsubok na yan, kung paano mo siya ma-resolve. Kasi minsan tayo, pag nandoon na tayo, pag nagdaan na tayo, gano'n na talaga, hindi na tayo nakakabangon. Di ba, mga kapatid ko? At minsan sa mga panahon, kahit hindi pa sila Seventh-day Adventists, all Christians, kasi naman tayo ay nasa Christian era, o Christ era, na kung saan po mga kapatid ko, pinapakita sa atin ni Christ, na kahit nasa risk po tayo mga kapatid ko, kailangan natin lutasin. Because Jesus Christ, nilutas niya din yung mga bagay, yung mga kasalanan natin, at yung mga kasalanan pang iyon ay kanyang pang idinala sa cross. No? Ay kanyang ipinasal. At doon niya rin na-realize na bakit siya ang naging ating sacrificial lamb. No? Mga kapatid ko, dahil pinapakita ni Christ sa atin na kailangan natin maging katulad niya. Hindi ko ibig sabihin, hindi katulad ng pagiging Diyos niya, kasi sa Satan yun. Ha? Kundi gusto niya ipakita sa atin ni Christ yung pagiging katulad niya, yung sa mga bagay na naranasan niya, nung dito pa siya sa sanlibutan ito. Kaya sinasabi niya, in the world, but not the world. Yun po yung aming tema aming pong motto, o yung tinatawag doon sa amin sa CPEC, in the world, but not the world. Kasi walang magiging, kung kasayahan lang, wala dito sa sanlibutan ito. Ang kasayahan ay doon sa langit na bayan. For so as na kahit kaya po tayo nakakaranas ng suffering dahil nagre-prepare po tayong maging patuloy yung kasayahan kasi natin sa panahon ito ay kailangan natin maging masaya. Kasi dito pa lang ay natatesting na natin yung experience ni Christ na dito na magiging panatan tayo. At the fifth point, yung panglimang puntos is glorifying God. Kung tayo makakaranas sa mga pagsubok, kailangan natin mag-put sa Panginoon. Because, mga kapatid ko, sa mga tao na mga nakakaranas ng suffering, ay katulad ni Apostol Pablo, ni Pedro, ni Peter, ni Matthew, ni John. Kaya rin si John the Baptist, at si John the Revelator, mga kapatid ko. At kinarin niyo ba si Mark Finley, mga kapatid ko? Sila yung mga taong nakaranas ng mga persecution, nakaranas ng mga kahirapan, lahat ang sinabi ko niyo sa inyo mga kapatid ko ay naging masaya sapagkat sila yung naglilingkod sa Panginoon. At kung nakikilala niyo, hindi nakalimutan ko yung pangalan ng taong po iyon, ay sinulog po siya pero kumakanta siya ng To God be the glory, great is He hath done. Parang habang inaawit niyo po yung mga kapatid ko, ay ito po yung napakinggan ko lang sa mga tao din na nagbibigay ng isay ng Panginoon na kung saan itong taong ito ay nakaranas ng paghihirap. Sinunog siya pero pumaawit siya. Pinakanta niya, To God be the glory. Wow. At ito na minsan po mga kapatid ko ay napakinggan ko rin po to doon sa pinuntahan po namin church dito sa Matabiaga Church, dito sa Occidental, dito sa San Jose, ay sa Kalintaan, I mean. Ito ay sa Kalintaan, Rizal Kalintaan, yan. Na kung saan po mga kapatid ko, ay meron po nag-speak po doon na tungkol pa nga dyan. Na kung saan ay meron din nga po namatay, at bago siya mamatay, ay kinumpo siya yung kanta. Kinumpo siya yung What a friend we have in
kung saan po mga kapatid ko, ay talagang kahit po sila nagkasuffer, ay ipinapakita nila sa pag-awit ang papuri. Ang kanilang kasayahan sa paglilingkod sa Panginoon kahit sila makaranas ng mga bagay na ikamamatay nila o ikararanas ng paghihirap nila, ay patuloy silang nagpupuri sa Panginoon. At sabi nga sa verse 16, if anyone suffer as a Christian, let him not feel ashamed, but in the name and in glory by God. And glorify God means showing by your action and also the attitudes, and that God is glorious to you. That is valuable, precious, desirable, and also satisfying. And the greatest way to show that someone satisfying your heart is to keep on rejoicing. And then we all other supports for your satisfaction are falling away. And when you keep rejoicing in God, in the midst of suffering, it shows that God and not other things is the great source of our happiness, joy. At the last, mga kapatid ko, ay salamat, matatapos na tayo. At the last, mga kapatid ko, bago ko po sabihin yung last, ang sabi po dito, our joy now through suffering is the means or is the means of attaining our joy and glory. And the last point, mga kapatid ko, sa gabi pong ito, is keep on God's faithfulness. At kung saan po mga kapatid, to keep the God's faithfulness to care for your soul. Kung saan po mga kapatid ko, sabi nga po dito mga kapatid ko, na sabi nga po dito sa Isaiah 26 verse 3, kung hindi po mabasa, ako na lang mabasa, sabi dito, you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you, because he trusts in you. And also, kung dadagdagan natin, and also comforts you. Yung salitang pag-iingat mga kapatid ko, hindi natin yan maranasan sa sanlibutan ito. Yung caring, yung loving full, wonderful things na kailangan natin makuha sa isang bagay, o sa isang tao, o sa sanlibutan ito, hindi natin ito matatanggap. Hindi natin ito makukuha. Kung tayo magpuri sa Panginoon na nandito sa ating mga kapatid ko, at naglabas doon sa kadiliman, patungo sa kagalinas-gilas na kanibanagan, ay siya yung nagbibigay ng caring, also the comfort of your soul. And verse 19, mga kapatid ko, yung last verse na ba to, mga kapatid ko? Last verse, na 1 Peter 2 verse 12 to 19, the last verse, mga kapatid ko. Na kung saan, ito po yung kinuha kong verse na nag-emphasize lalo sa ating mga Kristiyano na kailangan natin i-keep yung faithfulness natin sa Kanya. Sapagkat siya ay nag-suffer. Inuulit ko. Sabi nga dito sa verse 19, sabi ng Panginoon, therefore, let those who suffer according to the will of God entrust their soul to our faithful Creator in doing what is right. And also mga kapatid ko, ito nag-i-emphasize sa ating mga kapatid ko, na tayo po ay patuloy na magpuri, lalo na patibayan ng ating pong pananampalataya. Sapagkat yung pananampalataya na ating pong pinakapitan, siya pala yung magbibigay sa atin ng comfort para sa ating pong mga sarili. And also mga kapatid ko, sa gabi pong ito, the decrease of suffering and the forms of affliction will be deeper for everyone of us. And that one thing we will all have in common till Jesus comes. We will all die. And we will come to the awesome moment of reckoning. O ibig sabihin nyo, tayo po'y patungo doon sa bagay na tayo po'y nilahat. Kasi dito na po ito. Kung tayo po'y may panahon po ngayon, kung tayo po'y may mga oras pa para mas lumapit tayo sa Panginoon, ibigay na natin yung buong sarili natin sa Panginoon. Sabi nga sa kanta, lumapit
ka sa Kanya. Kanya, lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso kaluluwa. Na kung saan po mga kapatid ko, kung gusto mo lang tunay na pananampalataya, na gusto natin kung maging comfort sa Panginoon, maging wala tayong restlessness na nasa isip natin mga kapatid. Ibigay natin ang ating sarili, ang ating puso at kaluluwa, at ang ating pong pag-iisip. Sapagkat if you entrust your soul to a faithful Creator, which is Jesus Christ, mga kapatid. Ano pa hinintay natin, mga kapatid? We need to love Him. Because if we love Him, He also live in us. Ano nga sabi ng Panginoon? Ano nga sabi ni Juan? Doon sa 1 John 4 verse 8. Kaya tayo nagmamahal sapagkat may unang nagmahal sa atin, which is also the faithful Creator and the wonderful King, King of Kings, Lords of Lords, and also the King of the three heavens, which is Jesus Christ, mga kapatid ko. And also, the personal Savior na ating pong inibigay, mga kapatid ko. At now, at sa panahon po ito, mga kapatid ko, ito yung panahon na kailangan natin magsaya. Ito yung pinakalas. Ito yung pinaka-conclusion natin. O yung ating pong knock-out punch, o ibig sabihin yung pinakahuli na nagbibigay passage sa buong tinapit ko po ngayon, mga kapatid ko, ang dapat natin makita sa suffering, sa ating pong pagsubok na ating pong nangangasan, ay nagbubunga ng kasayahan, ay doon tayo makakita ng isang treasure. Oh? And tandaan po natin, pag tayo nakaranas ng kasayahan sa suffering, sapagkat ang Panginoon ang nagpapasaya sa atin, yung treasure na hinahanap natin ay wala sa sanlibutan ito. Kung saan, mga kapatid ko, ang treasure na binibigay sa atin ng Panginoon ay nasa langit na bayan at sa bagong lupa at langit na pinatulog sa atin ng Panginoon. At ito yung panahon na gusto ng Panginoon na tayo lumapit sa Kanya. Magliwanag sa sanlibutan because Jesus Christ is the light of the world. And also, we are chosen God's people. And also, trust in Him and keep on rejoicing. Thank you so much, mga kapatid ko, and God bless us all. Amen. Amen. Amen.